Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Pasintabi po sa sensitibong balitang ito. 15 anyos sa dalagita, 11 beses umanong ginahasa ng kanyang lolo hanggang sa tuluyan siyang mabuntis. Ang palaboy namang ito sa sa video habang pinagputulungang bugbugin ng dalawang lalaki. Bakit kaya? Foreigner na kinuyog at binugbog umano sa isang bar sa Pampanga, nagpatulfo. Dahil sa talamak umanong gun violence dito sa Pilipinas, Creepy Sara kaya raw umupa ng gunman sa halagang 5,000 piso kung may kalaguyong kanyang mister. Binuweltahan tuloy siya ng prosekusyon. Ito po ba yung presyo na iginawad ng ating pong pangalang Pangulo nung siya po ay nagbanta laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya? Sa sports, Pinay tennis star Alex Iala pinataob ang title holder ng DC Open na si Leyla Fernandez na meron ding dugong Pinoy. Hit song ng Bini na Pantropiko pinatugtog sa court. At eto na nga, longest running noontime show na Eat Bulaga nag-celebrate ng kanilang 47th birthday. 3 taon na lang, mag-golden anniversary na. Eto pa nga, 90s love team ni na Marvin at Jolina muling magpapakilig sa inaabangang bagong kapatid serye na Mommy Guard. Mga kapatid, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. 11 beses umanong ginahasa ng isang lolo ang kanyang sariling apo sa Marikina kapalit ng ice cream. At ang masaklap pa, nadiskubre lang ang pangahalay matapos mabuntis ang 15 anyos na dalagita. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Hindi na nakapalag sa mga pulis si alias Rodrigo. Inaresto siya sa kanyang bahay sa Marikina City nitong Miyerkules. Ang biktima, 11 beses umanong paulit-ulit na hinalay ng lolo sa loob ng 4 na taon. Simula pa noong 10 taong gulang pa lang ito. In broad daylight po nangyayari yan pag wala po yung mga kasama ng bata sa bahay, doon po nangyayari. Sa paglasing, lalo paglasing po yung ating suspect. Yung bata po kasi mahilig din pong kumain ng ice cream. So in exchange for that ice cream po na binibigay, ay doon naman niya hinahalay. Ang masaklap, pagtungtong ng biktima sa edad na 15, nabuntis siya ng kanyang lolo at nalaman ito ng kanyang tiyahin. Napansin po nung tita po ng ating victim yung pagbabago dun sa katawan ng ating biktima. Kung kaya't binigyan niya ng pregnancy test yung ating victim. At yun nga po, na-confirma yung kanyang pagdududa na positibo na buntis po yung ating biktima. Mismong ang lola ng biktima ang nagsampa ng kaso ng statutory rape, sexual assault at 5 counts ng acts of lasciviousness laban sa kanyang mister. Sa ngayon, sumasailalim sa counseling ang dalagita at naipanganak niya ang sanggol. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nabiktima ng hold-upper ang isang ginang sa Cebu City. Ang suspect nagsorry dahil nagawa lang daw niya ang krimen para sa naospital na anak. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Palihog lang guys, tabang! Yakap-yakap at pinatatahan ng kanyang kaanak ang babaeng ito na nabiktima ng hold-upper sa Banawa, Cebu City. Nya, dili ito yung kwarta guys. Dito yung kwarta sa iya tong gitrabuan sa May Madre. Nang puntahan ng News 5 ang biktima, bakas pa sa 42 anyos na ginang ang pagkabalisa. Kwento niya, pauwi siya noon galing sa pagtuturo nang tanungin ng direksyon ng isang lalaking naka-helmet. Yun pala, iba na ang pakay nito. Sabi niya, patarwarin mo na lang ako ate. Kailangan ko lang talaga ito dahil nasa ospital ang anak ko.
Bagamat na trauma ang biktima sa nangyari, nagpapasalamat pa rin siyang hindi siya sinaktan lalo't byuda na siya at may pinaaral pang 4 na anak. Patuloy pa ang follow-up operation sa nangyaring krimen. Sa Cebu City pa rin, kita sa CCTV ang pagpasok ng lalaking yan sa isang tindahan. Kunwari siyang may tinatawagan habang lumalapit sa lamesa. Sinipat niya ang mga nakapatong doon. Saka may dinampot na cellphone. Pero hindi pala ito sa kanya, kundi sa bantay ng tindahan na umuwi lang saglit. Na-i-report na ng biktima sa pulis ang insidente at pinaghahanap na ngayon ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Libo-libong piso at posible pang umabot ng milyon ang natangay ng grupong nagsasanla ng lupang hindi naman sa kanila. Mahigit 30 ang nabudol na mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kalahating milyong piso ang natangay kay Richie Ramos na mula pang Navotas matapos umanong mabudol online ng Sangla Kolekta Investments Ka. Pangako sa kanya 10% o 45,000 pesos na kita buwan-buwan sa loob ng 2 taon. Kaya para magkapuhunan, ibinenta pa ni Ramos ang lupang pamana ng kanyang ama. So, bali, yun po yung ginawa kong puhunan doon kasi nga para sa pag-aaral ng mga anak ko na kahit papaano, tumatakbo na may tubo. Pero makalipas lang ang 2 buwan, naglaho na ang mga ahenteng nakausap niya. Dito na dumulog si Ramos sa NBI, Fraud and Financial Crimes Division. At dito rin niya nalaman na hindi pala siya nag-iisa. Bali, isa po ako sa 35 na biktima o mas higit pa sa 35 na biktima kasi may group po kami. Sa operasyon ng NBI, 7 babaeng sospek ang nahuli. Kabilang dito ang mga umano'y nagpakilalang ahente at mga kasabwat na notary public na ayon sa NBI ay hindi naman mga abogado. Ang modus ng grupo mag-aalok ng bahay o ari-ariang isinasangla. Ang pangako kapag napaarkila o narentahan ng property, kikita rin umano ang nagsangla dahil may bahagi siya sa magiging upa. Pero ayon sa NBI, may problema yan. Only for them to discover na yung palang isinangla sa kanila ay hindi pala talaga pag-aari nung taong nagsanla. Ang ibig sabihin, may mga nagpapakilalang may-ari ng property pero umano'y peke pala ang identity o dokumentong ipinipresenta. Kaya paalala ng NBI, huwag kopya lang ng titulo ang tingnan. I-verify rin mismo sa Register of Deeds ang owner's duplicate title at ang status ng property bago maglabas ng pera. Dahil kung malaki ang kikitain sa pangako, mas malaki rin ang pwedeng mawala. Si Ramos, hindi na raw umaasa na maibabalik pa ang kanyang ₱250,000. Malaking pagsisisi po. Pero nandiyan na po yan hanggang sabi nga hanggat may hininga or may buhay. Kailangan laban lang po. Pero kahit papaano ay pampalubag loob na nahuli na ang 7 babaeng nanloko umano sa kanya at sa iba pang biktima. Mensahe ko po sa mga suspect, maawa po kayo sa mga niloko nyo. Yung pera na kinakain nyo ay galing sa mga masama. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Dahil sa talamak umanong gun violence sa Pilipinas, kaya raw mag-hire ni Vice President Sara Duterte ng gunman sa presyong 5,000 pesos. Kaya giit niya, hindi lang dahil sa drug war ang karamihan sa umano'y extrajudicial killings. Buwelta dyan ng House Prosecution Team. Ganyan ba ang ginawa ng bise nung pagbantaan niya ang buhay ng Pangulo? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. 5,000 pesos. Ganyan lang daw kadali maghanap ng gunman sa Pilipinas. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Kaya aniyang, hindi lang war on drugs ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sanhi ng karamihan sa umano'y extrajudicial killings, kundi ang talamak din daw na gun violence sa bansa. Halimbawa pa nga ng bise sa kanyang speech sa Free Duterte Now rally sa The Hague, Netherlands. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. Sa
Sa official records ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng PNP, mahigit 6,000 ang nasawi sa Duterte drug war. Napareact ang ilang miyembro ng House Prosecution Team sa pahayag ng bise, lalo't katatapos lang ng paglalahad ng ebidensya ng Article 4 o aligasyon ng grave threats ng impeachment trial ni VP Sara, kung saan sinasabing kumausap umano siya ng papatay kay Pangulong Bongbong Marcos sakaling itumba siya. Tanong tuloy ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ito ho ba yung presyo na iginawad ng ating pong pangalang Pangulo nung siya po ay nagbanta laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya? Is the price of the life of the President 5,000 pesos only? Hindi ba? Yan ho ba yung exact mechanism kung paano ho niya yan ginawa nung nagbanta siya sa Pangulo at sa kanya pong pamilya? Para rin kay Ridon, nagpapakita ng aniyay violent mind si VP Sara na isa rin sa naging laman ng diskusyon ng paglilitis. Sila Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong naman, sinabing tila kabisado na ng Vice Presidente ang mga isyu na may kinalaman sa karahasan at patayan. Kaya panawagan niya kay VP Sara, if she's really that confident about the information that she has, na 5,000 yung ibinibigay doon sa mga hitman, at the very least, the people expect her to share this information to our local investigative agencies or the police at the very least. Kung meron po siyang ganito, mga impormasyon. ganyan din ang sentimiento ng Malacanang. Kung totoo raw ang 5,000 pesos for hire na gunman, bakit hindi tumulong ang bise para masawata ito? Matagal na siyang opisyal, matagal din na ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Isang araw matapos sabihin ni VP Sara na hindi nakakatulong sa kaso ng kanyang ama ang mga rally sa The Hague, pinangunahan pa rin ng bise ang isang protesta roon. Inakusahan niya pa ng sabuatan CC at si Pangulong Bongbong Marcos. Welta dyan ng palasyo, nonsense at walang kwenta ang mga pinagsasabi umano ni VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. Direktang binanata ni Vice President Sara Duterte sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Senador Antonio Trillanes IV. Sinabi yan ng bise sa harap Giniit ni VP Sara na may sabwatan si PBBM at ang ICC. Marcos supporting ICC, ICC supporting Marcos. Idinikit din ni VP Sara sina PBBM at Trillanes sa isyu ng maleta. The ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money. Yes. In the Philippine case. Maleta ang pinag-uusapan dito. Pero totoo bang wala ng ibang kaso ang ICC bukod sa crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Maraming kaso sa iba't ibang bansa ang hawak ng ICC, gaya ng crimes against humanity sa Ukraine at mga krimen sa teritoryo ng Palestine. Pero kung ang tinutukoy ni VP Sara ay partikular na situation in the Philippines, meron namang batayan ang kanyang pahayag. Ayon mismo sa ICC, ang The Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte ay ang nag-iisang kasong nakalista sa Pilipinas. Kasabay niyan, nanawagan si VP Sara na pabilisin ang paglilitis sa kanyang ama. They are holding an 81-year-old who cannot make his own bed, who cannot even clean
his own room, who has bed sores, who has so many My God. aches and pains because of old age. Hindi naman pinalampas ng Malacanang ang mga bagong banat ng bise. Wala raw itong kwenta at nonsense. 2017, isinampa sa ICC ang kaso laban sa dating Pangulo. Panahong hindi pa naman si Marcos ang presidente. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Kung meron dapat sisihin, walang iba kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Si Trillanes naman, sinabing nahihibang na talaga si VP Sara. Giit ng dating senador, ang kaso ni FPRRD sa ICC ay bunga ng isang malalim na investigasyon na inabot ng ilang taon. Alam din daw ng mga Pilipino na totoong nangyari ang libu-libong patayan dahil sa war on drugs ng dating Administrasyong Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa ibang balita, tinakot ang isang babae at pinagbantaang ipakakalat online ang kanyang masiselang video kung hindi raw siya makikipagtalik sa suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Sa kinasang entrapment operation sa Quezon City, naaresto ang suspect na si alias JC, 36 anyos at residente ng Barangay San Roque. Reklamo ng biktima, pinagbantaan siya na ipopost sa social media ang maselang video nila kapag hindi siya ulit nakipagkita at makipagtalik. Hulyo 18 nang nagkayayaang magkita ang dalawa at nagtungo sa isang motel. Base po sa biktima ay mayroon daw kuhang maselang video itong lalaki sa kanilang pagkikita at nagdemand itong lalaki na muli silang magkita. Makalipas ang ilang araw, Hulyo 27 ay muling nakatanggap ng mensahe ang biktima mula sa suspect na may pagbabanta. Natakot ang biktima at agad ni-report ang insidente. Na-recover mula sa suspect ang dalawang cellphone nito. Todo tanggi naman ang suspect sa krimen. Wala hong katotohanan po yun. Wala pong video. Wala po kong sinaktan, wala po kong ginawang mali. Naharap sa kasong paglabag sa grave coercion in relation to Cyber Prevention Act of 2012 at RA 9262 o yung Violence Against Women and Children ang suspect. Paalala naman ng otoridad. Huwag basta-basta makikipagkita sa mga taong nakikilala through online at kilalaning mabuti at huwag agad-agad magpapasya na makipagrelasyon o sumama kahit saan. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Nagpatulfo ang isang American national matapos manong kuyugi ng kapwa Amerikano at mga kaanak nito sa Pampanga. Git naman ng inirereklamo, hindi sila ang pasimuno ng gulo. Narito ang Frontline Report. May black eye pa sa kanang mata ang turista at American citizen na si Tarek Barum nang unang dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo noong nakaraang Nobyembre. Inireklamo niya ang kapwa-Amerikanong si Joseph Drago III, asawa nitong Pinay at mga kaanak. Kinuyog daw siya ng mga ito sa harap ng isang bar sa Angeles City, Pampanga. Makalipas ng ilang buwan, sinamahan ng programa si Tarek sa lugar para kumalap ng karagdagang detalye. Kwento ni Tarek, sa loob pa lang ng bar ay nagkaroon na sila ng pagtatalo ni Joseph. And then he was being obscenely like parang bastos to my kasama ko. He was like licking, like showing he's licking her like that yun ganon. That's why you push him. Yes. That's where it started. And then they all jumped out and they all just started kicking the shit out of me. Kicking my face, kicking my ribs.
Ayon pa kay Tarek, 2 araw na umano siyang hinaharas ni Joe bago siya kinuyog. Sinubukan ng programa na pagharapin ng magkaalitang dayuhan pero tumanggi si Tarek. Sa pakikipag-usap nila kay Joseph, iginit niyang nagsisinungaling si Tarek. Ipinakita niya pa ang mga video na patunay raw na si Tarek ang pasimuno ng gulo. He walked this way and I was looking at him and I came around because he looked at me again and I was just like, what's your problem, bro? Okay, there he is. Right. So you come near him, you came near him, and Yeah. then boom. Oh, Right. he punched you. Right. Sinigundahan naman yan ng asawa ni Joseph. Nag-umpisang magtagalog si Tarek na binabastos naman ako. Nasayang daw ako kasi pinili ko daw si Joe, mga ganon-ganon. Pinalabas daw si Tarek dahil sa gulo pero inabangan pa nito si Joseph. Nang lumabas ng bar si Joseph, makalipas ang 2 oras ay muli raw naghamon at ang sumunod na tagpo na nga ay ang nakunang pagkuyog. Kwento pa ni Joseph, sinubukan niyang makipagayos pero tila ayaw daw pumayag ni Tarek. Alan, the owner, manager, he was there. Security bouncers was around us. Waiters were around us. Tried to get him over, shake hands, make peace. He pulled away from everybody and walked out. He doesn't want to make peace. Yeah, but you can't initiate a fight, lose the fight, and then claim to be a victim. Handa pa rin daw makipagayos si Joseph pero hindi raw siya magbabayad ng danyos. Sa kabila niyan, nanindigan si Tarek sa kanyang kwento. Well, the CCTV will tell. Yeah. Because I'm not lying. I never lied in any of these interviews. And the CCTV will say what I said. Sa ngayon ay nagsampa na ng reklamong frustrated homicide si Tarek laban sa kampo ni na Joseph. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Ang ilang dokumento natanggap na ng Senate Impeachment Court. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Pasado alas 8 ng umaga dumating sa Senado ang 2 pulang kahon. Ang laman niyan, ang sinampina ng Senate Impeachment Court na tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio alinsunod sa hiling ng prosekusyon. Kinumpirma rin ni Clerk of Court at Senate Secretary Attorney Renato Bantug na natanggap na ng korte ang mga naturang records. Maghapong inimbentaryo yan pero hindi pa rin nakukumpleto ang pagsusuri sa dami nito. Batay sa Section 71 ng National Internal Revenue Code, kailangan muna ng approval ng Pangulo bago marilis sa publiko ang naturang tax documents. At kanina, kinumpirma ng Malacanang na nagbigay na ng clearance si Pangulong Bongbong Marcos para buksan ng impeachment court ang tax records ng Vice at ni Carpio. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ipagkakait ng Pangulo ang katotohanan. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Nauna nang sinabi ni Jose Castro na maaaring maging president kapag binigyan ng go signal ng Pangulo ang pagbubukas ng tax records. Lalo't isa rin siyang impeachable official. Pero ngayon, sinabi nitong hindi raw ito magiging hadlang sa paglalabas ng katotohanan. Binaliwala na rin ng palasyo kung may magsabi man ng politically motivated ang desisyon ng Pangulo. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan. Bukod sa tax records, dumating din sa Senado ang mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pati na ang mga bangko na pinadalhan din ng impeachment court ng SAPINA para isumite ang financial records ng Vice Presidente at ng kanyang mister at 20 kumpanya na may kaugnayan umano sa mag-asawa. I have not done a document per document, but I'll review the transmittal and the compliance letter that they sent together with the bank records, and I would assume at this point that that would respond to the period covered by the subpoena.
Ayon kay Attorney Bantug, siya lang at mga staff ng Senado ang nakakita sa submissions at inventaryo ng mga dokumento. Hindi raw nila kasama ang mga abogado ng defense at maging ang prosekusyon. Ayon naman kay Senator Judge Erwin Tulfo, mahalaga para sa kanila ang naturang mga dokumento. Sa pamamagitan nito, may malinaw daw silang pagbabasehan kaugnay sa kinikwestyong yaman ng inimpeach na opisyal. Hindi mo talaga makikita, biglang sumulpot na lang dyan para maibabase natin, maibabangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR. So, yun po yung pros. Pero yung cons din, kung hindi pala, biglang lumaki yung assets, liabilities, yung taxes niya lumaki this past few years lang. So, questionable. Kaya, we really want to find out. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Matapos mabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA ay tinalakay sa Senado ang posibleng pagtanggal sa system loss charge mula sa singil sa kuryente. Posible naman daw masolusyonan yan pero may kaakibat pa rin gastusin. Nasa Frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Bakit hinayaan nyo ang mga distribution companies na singilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasalanan? Sumentro sa system loss charge ang pagdinig kanina ng Senate Committee on Energy sa mataas na singil sa kuryente sa bansa. Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala sa proseso ng pagpapadala nito mula sa mga planta hanggang sa mga kabahayan o establishmento. Bahagi rin ito ang tinatawag na non-technical system loss o ang kuryenteng nananakaw dahil sa illegal na koneksyon. Ang tanong ng mga senador, bakit ang taong bayan ang pinapasagot nito? Ayon sa Energy Regulatory Commission, nasa batas ang paniningil nito. Pwede naman daw tanggalin ang singil sa consumer sa mga ninanakaw na kuryente na umaabot lamang sa mahigit 1% ng system loss charge. Parang lumalabas nga din po doon sa IPIRA na maaring tingnan itong non-technical system loss at magkaroon ng regulasyon para ito ay ma-minimize na ang pangongolekta sa mga consumers po. Ayon naman sa Meralco, agresibo na ang kanilang mga hakbang sa paghahabol ng mga illegal na koneksyon upang mapababa ang non-technical system loss. Pero hindi raw ito madali at may kaakibat din daw itong gastusin. Ginawa na ho namin lahat ng hakbang para po maibaba ang non-technical loss. Tinaas po namin ng metro sa mga ilang depressed areas para hindi maabot. Yet may nangyayari pa rin ng non-technical losses. Para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses, malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenses, capital expenditure. No? Na siya naman po ang kakarga na naman doon sa taripa. Sagot naman dyan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo, hindi dapat problema ng consumer ang magiging gastusin sa operasyon ng utility. Totally disagree with you. Your explanation, you mean you're a business. At the same time, you're catering to public service, di po ba? Pero boss, narinig ko yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Magpapatuloy ang pagdinig ng komite sa susunod na linggo para himayin ang mga detalye sa pagtanggal ng system loss sa bayarin ng mga consumer. Kumpiyansa ang Senate Committee on Energy na maipapasa nila ang pag-amyenda sa EPIRA Law ngayong darating na Agosto. Mukhang kakayanin naman daw dahil kung matatandaan natin, nabanggit ng Department of Energy na may mga pag-aaral na sila tungkol dito bago pa man ito nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. May marching order na rin daw na madaliin ito. Sa ngayon, sinisimula na ng ERC ang pagsilip sa mga kontrata ng mga power generation company at distribution utility. Yan ay para masigurong patas ang sinisingil sa mga consumer. Bumuo na rin ang Joint Task Force ng DOE, ERC at National Electrification Administration, pati na ang mga electric cooperatives para sa implementasyon ng direktiba ng Pangulo na alisin ang system loss charges. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na bubusisiin ang usapin ng system loss para maging patas sa lahat. Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari maraming maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion. So, lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba nating mga kababayan at sa mga investors and utility companies. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.
Ang chairman po ng Meralco na si Manny V. Pangilinan ay siya ring chairman ng TV5. Nagpagasolina sa kabiglang naglahong parang bula ang isang driver nung sinisingil na siya sa Quezon City. Napalakahan ng sasakyan ng suspect kaya agad siyang naaresto. At ang sabi niya, nakalimutan niya lang daw magbayad. Nasa frontline ng balita niya, si Gary De Leon. Naharang ng mga pulis ang sasakyang ito at agad pinababa ang driver para arestuin sa Barangay Fairview sa Quezon City kaninang alas 2 ng hapon. Nag-gas and run daw ang driver sa isang gasolinahan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang driver na kausap ang gasoline boy. Sinubukan ng attendant na i-scan ang cellphone nito para sa kanyang bayad. Ang nangyari po, hindi po ma-scan ng cellphone niya yung QR namin. And then po, nag-decide po siya na magpapa-cash out. Tinuro ko pa siya doon kung saan siya magka-cash out. Nawala na lang siya bigla. Mabuti na lang at naisulat ng gas attendant sa kanyang kamay ang plaka ng sasakyan. Kaya agad na itawag sa mga pulis ang detalye ng sasakyan. Upon na pag-report sa atin ng insidente, agad-agad ang radio operator natin ni-report to sa District Tactical Operation Center natin sa Karingal kung saan magsasagawa ng offline kandado. Mag-checkpoint at mag-offline sita na rin sa identification nitong binato natin na info. Yung Station 16, yun ang naka-apprehend dito sa suspect natin. Hinabol ng mga pulis ang sasakyan sa Commonwealth Avenue at nasa kote sa isang subdivision sa Fairview. Kwento ng suspect, nalimutan lang niya magbayad dahil sa pagmamadali. Nagpa-cash out po ako. Nawala na po sa isip ko kasi po nagmamadali po ako eh. May Cash out ka naman? Opo, nawala talaga sa isip ko. May di-deliver po kasi ako eh. Sa verification ng QCPD, dati nang may kaso ang suspect sa kasong ng pamimeke ng pera at illegal drugs. Sasampahan siya ng kasong estafa. Naka-impound na ang sasakyan nito sa Police Station 5. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nabulabog ang tulog ng mga residente sa Davao City dahil sa sumiklab na sunog. Habang sa Lanao del Norte, higit 50 pamilya rin ang nasunugan. Aniya sa frontline sa balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Matina Gravahan sa Davao City pasado alauna kaninang madaling araw. Sa kalagitnaan ng sunog, may malakas na pagsabog dahil sa mga tangke ng LPG. Oh my God. Dali-daling nagsilikas ang mga nasunugan. Mabilis na kumalat ang apoy, lalo't gawa sa light materials ang mga bahay. Agad namang rumisponde ang mga bumbero sa lugar. Pero pahirapan ang pag-apula dahil sa magkakadikit na bahay at makitid na daan. Ang residenteng si Annabel, emosyonal dahil nadamay ang kanyang bahay. Matabangan mi nga. Kami tanan nasunugan, matabangan nga. Wala dyan may nadala. Apila pa ng ilan. Tabang nagkaon. Matulungan sana kami, kagaya ng pagkain, tubig, damit. Kasi wala kaming damit, bigas, makakain at ulam. Ayon sa Bureau of Fire Protection Davao, electrical short circuit ang mitya ng sunog. Higit 100 individual ang naapektuhan. Pansamantalang tumutuloy ang mga nasunugan sa barangay gym. Nabigyan na sila ng paunang tulong gaya ng mga food packs at inuming tubig. Inaalam naman ng BFP ang kabuuang halaga ng pinsala. Nagkagulo naman ang mga residente ng sumiklab ang sunog sa barangay Tambakan, Iligan City sa Lanao del Norte mag-aalas 11 ng umaga kahapon. 38 bahay ang nasunog at 54 na pamilya ang naapektuhan. Higit kalahating milyong pisong ari-arian naman ang natupok. Inaalam pa ang mitya ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Inaresto ang 2 lalaki sa Pasay na nagbebenta ng mga peking gold discs. Ang mga suspect gumagamit ng tunay na ginto pang testing para makalusot sa mga buyer. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebwe. Huli sa entrapment operation ang 2 lalaking ito sa Pasay. Bistado ang pagbebenta nila ng peking gold disc. Nakumpiska sa kanila ang bulto-bultong pera, pati mga ibinebentang ginto na nagkakahalaga raw ng 6 na milyong piso. Inireklamo ang mga suspect ng 2 dayuhang customer nila. May testing para na ginawa noong una sa ginto, kaya binili nila. Pero nang ipasuri sa eksperto ang gold disc, peke pala ang mga ito. Ang harapan mo,
ipipresent nila yung gold, then mayroong yung drilling ng item para makita yung powderized gold. So, but meron na silang naka-ready na for switching na yung totoong gold ang ipaprocess sa testing. Yung powderized gold na i-process nila. Madali rin nakapanggogoyo ang mga suspect dahil sa ads nila sa social media. Meron ding nag-endorso sa kanila sa mga dayuhan. Kaya paalala ng pulisya para hindi maloko. Para sigurado po tayo, doon po lang tayo sa mga authorized at veripikadong mga nagtitinda ng mga gold. So para maiwasan na maging biktima ng fake na mga items. Haharap sa kasong estafa ang mga salarin. Iniimbestigahan din kung kasabot nila ang tao nag-endorso sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebwe, News 5. Pasok na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Tinalo niya ang defending champion at may dugong Pinay na si Leila Fernandez ng Canada. Maganda ang simula ni Alex at nakuha kaagad ang first set. Pero pagdating ng second, pinamalas naman ni Leila ang kanyang experience at natambakan si Alex 5-1. Pero humabol si Alex. Umabot sila sa tie-break at nadomina ng ating pambato ang laro para makuha ang panalo. Kaya sobrang proud ng mga nanood na Pinoy. May mga pagkakataon pang pinatugtog sa venue ang mga P-pop songs ng BINI at SB19. At may special request naman si Alex sa mga Pinoy fans. Kung may mga kainan kayo na may alam dito, wala akong masyadong free time, pero yan, baka mamaya pang dinner. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Mula Gen X hanggang Generation Beta na ang tinawid ng Eat Bulaga na nagdiwang ngayon ng 47th anniversary. Nakisaya rin sa kanilang ilang OG hosts ng show. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Bon Belinario. $14,581. Yan ang bilang ng mga pananghaliang pinagsamahan ng Itbulaga kasama ang Double Cats mula Batanes hanggang Hulo, pati na sa buong mundo. Hey, hey, happy birthday! Hey, hey! Kaya naman, hey, 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 happy birthday! Dahil today, 47 years na ang 1,100 tuwa ng longest running noontime show sa bansa. Happy birthday sa atin! Happy 47 sa lahat ng Dapper Cats! Ang sayang hatid nito, umaabot sa bawat henerasyon. Gen X, Millennial, Gen Z, Gen Alpha, yung nabanggit mo, Gen Beta. Ayan na, nag-iit Bulaga na rin. Kaya nga para kay Tito Joey, Para kaming mangga ang Eat Bulaga. 47 na pero may asim pa. si Double Cats Alan Kay naman, kantahan pa lang daw, naiiyak na. Biro mo 47 years, sino ba sa Pilipinas at sa buong mundo ang may show na 47 years? 3 years na lang, 50 na ang Eat Bulaga! Present din ang ilan sa mga legit at OG Double Cats para makiselebrate. Gaya ng former host ng programa na si Debra Liz na napathrowback pa. Madami kasi ako magandang memories sa Itbulaga. It's where I started to know how to do things, how to do everything in show business. Because tinuruan nila ako eh. In attendance din ang first ever female host ng Itbulaga na si Chiki Holman Yulo. Nirecreate pa nga nila ang dating litrato nila ng TVJ. Nakisaya naman sa Gimme 5 ang mga dating EV Babes at Street Boys. Pati na ang newest edition ng programa na si Bimbi Aquino, thankful na mapasama sa 47th anniversary. It's such an honor to be working with you three, Tito Sen, Tito Vic, and Tito Joey. Thank you so much for letting me be a part of the Itbulaga family. Thank you so much.
Trending nga rin si Bimby sa pagiging maginoo nito at pagiging malambing kay Riza May. Kaya naman may fans club na ang tambalan. Sino ba naman kasing hindi kikiligin sa ganyan? Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belenario, News 5. Susunod, PWD na nangharas umano ng batang babae, pinagpapalo ng kahoy, tinadyakan at pinugpog ng dalawang lalaki. Mga drainage sa Metro Manila, sinasadya raw na barahan para tuloy ang negosyo ng ilan. At lasing na lalaking naglakad sa gubat, nilamon ng sawa. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay sa pananambang ng riding in tandem ang isang lalaki sa Iloilo. Habang sa Bulacan, dead on the spot din sa pamamaril ang isang babae. Narito ang Frontline Report. Hindi. Dumating lang yan, tapos dumating lang din yung lalaki. Kasunuran sila. Wala ng buhay at may tama ng bala sa ulo ang babaeng yan nang datnan ng mga autoridad sa Sitio Barmat, Barangay Wawa, Balagtas, Bulacan madaling araw nitong Lunes. Kinilala ang biktima na si Jonilyn de los Reyes, 28 anyos. Hindi nakita sa CCTV ang aktwal na pamamaril. Pero sa backtracking ng mga pulis, isang lalaking nakaasul ang lumabas sa eskinita. Siya si alias Jadi na itinuturong gunman, habang ang rider na may suot na puting sombrero ang naging lookout. Nakikitang motibo sa krimen, ang pagkakasungkot umano ng biktima sa iligal na droga, pero itinanggi yan ng kanyang pamilya. Nadamay lang daw si Reyes sa problema ng kanyang kinakasama. Sa hot pursuit operation, naaresto ang lookout na si alias Onyok na itinuturong mastermind. Nakumpiska sa kanila ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 100,000 piso, isang baril at mga bala. Patuloy na tinutugis ang gunman. Sa Iloilo, patay ang 62 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem. A-attend sana sa court hearing ang biktima kasama ang kanyang 14 anyos na anak na babae. Pero sinundan sila ng dalawang suspect at pinagbabaril sa barangay Danggulaan. Hinabol sila ng dalawang lalaki, ma'am. And then, yung anak, ma'am, is nakaharang sa kanyang tatay dahil pinauna niyang tumakbo yung tatay niya. According sa kanya yon, para hindi matamaan. Nakaligtas ang anak ng biktima. Patuloy pang tinutugis ang mga suspect habang iniimbestigahan ang pamamaril. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Ibinunyag ng MMDA na may nananabutahe umano, kaya patuloy na binabaha ang ilang kalsada sa Metro Manila. Natuklasan daw nila na may mga nananadyang barahan ang mga daluyan ng tubig. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Kasabay ng walang humpay na pag-ulan sa buong Metro Manila, may panibagong problema raw na kinakaharap ang MMDA. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, natuklasan nilang may mga kanal at iba pang daluyan ng tubig na sinasadyang barahan. Malinaw na raw na may nananabotahe dahil bukod sa basura ay kung ano-ano pang bagay at kagamitan ang naaalis nila sa mga declogging operation. Talaga namang may mga bato na talagang wala namang bato na panggagalingan, no? Kundi parang kinukuha na talaga sa ibang lugar pagkatapos dadalhin lang doon para magiging part ng problema. Nakapagtataka raw na matapos ang declogging operation sa isang lugar, bigla-bigla na lang itong binabaha kahit nilinisan na ang drainage. Tingin nila, pinagkakakitaan ng mga nananabotahe ang baha. Mas nahihirapan daw ang mga tauhan ng MMDA lalo't na dodoble ang kanilang trabaho. At talaga namang for the very purpose ng selfish self-interest. Marami. Andyan yung pasasakay na lang sa, para makatawid ka, sasakay ka sa kanilang
kung ano man ang kanilang sasakyan, kariton, pedicab. Kung may mag-stall naman ng sasakyan, tulak. Di ba? It's not good. Dati nang sinabi ng MMDA na may 120 na flood-prone areas sa Metro Manila. Pinakamarami dyan ay sa Quezon City na may 47 na bahaing lugar. Habang ang Maynila at Pasay naman, mayroong kabuang 17 lugar na madalas ding bahain. Tumanggi si Torre na banggitin kung saang mga lugar nangyari ang pananabutahe. Bukod sa traffic monitoring, nagsasagawa na rin ng CCTV backtracking yung mga tauhan ng MMDA para tignan yung mga flood-prone areas o kaya mga lugar na naiuulat umano na sinasadya ang pagbabara at sinasabotahe para mapagkakitaan. Sa Maynila naman, target ayusin ng DPWH ang malaking bahagi ng Espanya na madalas ring bahain. Kahit papaano naman daw kasi ay naging maayos na ang sitwasyon sa ilang pangunahing kalsada ng lungsod gaya ng Taft Avenue. Merong mga mangyayaring mga major construction dito in the coming months starting September. Pagpapalaki ng mga inlet, yung pasukan ng tubig, no? Kasi ang problema diyan, gagagyan natin yan ng mga trash trap kasi nangyayari kapag inano ng basura, babarayin na ng basura yung babaan ng tubig. Magbabaha na naman ng mabilis, di ba? Bukod sa mga drainage, isa ring binabantayan ngayon ang status ng pumping stations na posibleng maapektuhan kung magtutuloy-tuloy ang pananadyang pambabara. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Weather update tayo mga kapatid, tuluyan ng nalusaw itong binabantayan nating low pressure area na nagpaulan po sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon itong mga nakaraang araw. Wala na po yung direktang epekto sa atin at yan po ay mga grupo ng kaulapan na lamang dito sa may West Philippine Sea. Samantalang, ito pong low pressure area sa labas ng area of responsibility natin ay huli pong namataan sa layong 1,455 kilometers east ng Eastern Visayas ng Pag-asa. Ito po ay isang mababaw na low pressure area at hindi po natin inaasahang maging isang ganap na bagyo. Yan po ay halos hindi rin kumikilos dito sa labas ng ating area of responsibility. Wala po yung direktang epekto sa atin, pero yung kanyang trough o extension o yung pagbali ng ating hangin ay nagdadala po na may kataasang tsansa ng pagulan dito po sa eastern section ng ating bansa. Pero mga kapatid, merong super typhoon na kumikilos papalapit sa ating area of responsibility. Ito pong super typhoon na ito ay hindi naman natin inaasahang lalapit sa anumang bahagi ng kalupaan. Yan po ay kikilos lamang papalapit dito sa kanto ng ating area of responsibility. Pero itong ating binabantayang low pressure area ay magiging parte na lamang ng inflow o kaulapan itong ating binabantayang or posibleng lumapit na super typhoon dito sa ating area of responsibility. At ito pong super typhoon na ito ay maaaring magpalakas ng habagat o southwest monsoon sa susunod na linggo na kung saan yan po ay maaaring magdulot po ng malawakang pagulan na magdudulot din po ng mga malawakang pagbaha, particularly dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa sa susunod na linggo. Kaya paghandaan po natin yan mga kapatid. Pero sa ngayon, magiging maliwalas sa po ang panahon natin. Sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lang sa mga pulo-pulo o yung mga afternoon showers at thunderstorms natin. Kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Luzon at ang areas po ng Visayas. Samantalang, ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, kasama po dyan ang Caraga at Davao Region, may kataasan po yung ating tsansa ng pagulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi, dulot sa epekto nitong ating tinatawag na trough o ng extension nitong ating low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Mag-ingat po tayo dahil kapag meron tayong mga thunderstorms, ito po ay biglang buhos ng malakas na pagulan na minsan may kasama pong pagkulog at pagkidlat at minsan may mga pagkakataon nagkakaroon din tayo ng buhawi o pag-ulan ng helo o hail. Samantalang dito sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maaliwalas sa panahon, magiging maganda po muli ang sikat ng araw. Bukas ng umaga hanggang tanghali, medyo mababa pa yung ating tsansa ng pagulan. May kainitan sa tanghali, pero dakong hapon, nagiging maulap muli yung ating panahon. At kung minsan, meron tayong mga biglang buhos ng malakas na pagulan. Kaya sa may mga lakad, bukas, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Sa katunayan, ito pong kasagsagan ng epekto ng pagulan nitong ating low pressure area, nakapagtala po tayo ng 77.4 mm na pagulan dyan po sa Pag-asa Science Garden. Ito po yung representation natin sa Metro Manila. Yan po ay alas 2 kahapon hanggang alas 2 ng madaling araw kanina. Ito po ay pumapalo sa moderate to heavy na mga pagulan. Ito po ay nakatulong sa pag-angat ng tubig. Yung ganitong klaseng pagulan ay nakatulong sa pag-angat ng tubig dyan po sa may Angat Dam. Pero hindi pa po yan sapat. Yung ating angat ng tubig o yung inakyat ng tubig natin ay mula sa 150.85 meters. Yan po yung ating pinakamababang level ng tubig sa Angat Dam sa kasaysayan. Pumalo na po yan sa hanggang 154.33 meters.
Umangat po ng halos 3.5 meters yung ating tubig sa Angat Dam, pero wala pa rin po yan o hindi pa rin po yan lumalagpas sa ating critical level, kaya kailangan pa po natin ng mga araw na mas maraming pag-ulan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, ibinunyag ng multimedia prince na si James Reid ang pagkaubos ng humigit kumulang 150 million pesos niyang entire savings dahil po sa negosyo. Sa podcast ng renowned singer na si Gary Valenciano, nakwento ng aktor na ito raw ang kabuuan ng kanyang kinita at naipon sa loob ng isang dekada. Nag-ugat daw ang financial loss na ito sa panloloko ng kanyang dating kaibigan at business partner. Sabi pa po ni James, hindi niya raw nakita ang mga red flag nito. Ang nobya pa raw niya na si Isa Pressman ang nanggising sa kanya sa katotohanan. Dagdag pa niya, naniniwala raw siyang ipinadala ng Diyos si Isa na itinuturing niyang brightest light sa kanyang darkest moment. Lasing na lalaki naglakad sa gubat at nilamon ng sawa. Prosekusyon pinag-aaralang gumawa ng legal na hakbang laban kay Senator Judge Pia Cayetano kaugnay sa spliced video nito ni Congressman Chel Diokno. At SB19 Josh buminda sa ceremonial first pitch sa isang baseball game sa Amerika habang tinutugtog ang gento. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Astig kung astig, bangis na walang kawangis. Opisyal nang ipinakilala ang mga dagdag na makakasama ni Gerald Anderson sa pamilya ng Leon Extra Strong Beer. Yan ay sina athlete at SEA Games medalist Mark Mugen, founders ng DBTK clothing line Vince and Emil Javier, at global Filipino artist Easy Meal. Kinakatawan nila ang galing, puso, diskarte at tapang. When you're being kind, para sa akin, ano na yun, yung pangis na yun eh. And you help others without expecting anything. Opisyal na rin ipinakita sa publiko ang music video, tampok ang 5 ambassadors at kwentong astig at bangis ng mga Pinoy. Nakibonding din sina Gerald, Mark, Vince at Emil sa mga dumalo sa event. Sanay tayo na pag sinabi mong beer, it's all about the celebration. Pero nakakalimutan natin minsan, ba't ba tayo nagse-celebrate? We really need to celebrate for the people behind it. So for Leon, we really want to be bigger than just a beer company. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang isang talent manager na ibinubugaw umano sa mga politiko ang kanyang mga alagang artista. Live mula sa NBI, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, paano yan nabisto ng mga otoridad? Cheryl, arestado ang isang talent manager na binubugaw umano ang mga alagang celebrity sa mga politiko. Nag-ugat yan sa intel report na natanggap ng NBI National Capital Region kaugnay sa racket ng high-end bugaw. Bago magsagawa ng operasyon, nakipag-ugnayan sa subject ang isang ahente na nagpanggap na kliyente. Bago magkasundo sa presyo, nagpadala pa ng mga larawan ang talent manager sa NBI agent. Iba't iba ang presyo o talent fee ng mga celebrity na binubugaw ng talent manager. 25,000 pesos para sa tinatawag na PR rate. Ito yung kasama lang sa gala o trophy
kung mali. 100,000 pesos naman kung may pagtatalik na aabot sa 4 na oras. Kung walang mapili ang mga kliyente, may babayaran din na rejection fee na 40,000 hanggang 50,000 pesos. Sa huli, nagkasundo sa 110,000 pesos na presyo bawat babae ang talent manager at asset. Hindi na nakapalag sa isinagawang entrapment operation ang Bugaw na talent manager na iligtas ang 5 babaeng celebrity na alaga umano ng Bugaw. Sinampahan ng kaso ang talent manager dahil sa paglabag sa human trafficking. Habang nasa kustodiya ng NBI, dito na raw kinanta ng talent manager ang plano naman laban sa isang mataas na opisyal ng administrasyon. Isiniwalat ng talent manager na may kumuha raw sa kanyang dating kongresista at kinontrata silang i-frame up ang opisyal. Ang plano, gagawa raw sila ng kwento laban sa opisyal at gagamitin ang mga babae para idiin ang admin opisyal. Financier daw ng plano ang isang kasalukuyang kongresista na hindi na muna namin papangalanan. Sa ngayon, hinihintay pa nating maglabas ng pahayag si NBI Director Melvin Matibag kung ano ang gagawin nila sa kasong ito at kung ipapatawag ang mga opisyal na umano'y nasasangkot sa kasong ito ng talent manager. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Sa ibang balita naman, pinag-aaralan na ng prosecution team kung dapat silang gumawa ng formal na hakbang kaugnay ng spliced video ni Senator Judge Pia Cayetano kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa, nakatuon sila sa pagpipresenta ng ebidensya kaugnay sa aligasyon ng confidential funds sa bise. Pero anya, concerning o nakakabahala ang ginawa ng Senator Judge, lalo't dapat impartial sila sa ginagawang paglilitis. Sa ngayon, may inihain ng ethics complaint ang civil society groups laban kay Senator Pia na hanggang ngayon na hindi pa rin nagkokomento sa issue. Pero nanatili ang naturang video sa kanyang Facebook page kung saan nagbibigay ng argumento si House Prosecutor Chel Jokno. So there could be a lot of interpretations behind those posts or reasons. Pwede hong baka it was a clerical error by administrative staff handling it, no? Because we think di naman ho siguro sasadyaing gawin ito, no? Because it would violate their own rules with regards to impartiality and even, neutrality in conducting themselves, no, in this impeachment proceedings. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, another global moment para kay SB19 member Josh Cullen na nag-ceremonial first pitch sa laban ng Chicago White Sox at New York Yankees sa Wright Field, Chicago kahapon. From stage to field, ang atake niya nang ibato ang bola habang tumutugtog ang kanilang original hit song na Gento. Ang P-Pop Kings ang kauna-unahang Filipino group na gumawa po nito sa Major League Baseball game. Kasunod yan ang kanilang pagtatanghal sa Grammy Museum noong isang araw. Abat bukas naman, mapapanood ang pagpapasiklab ng grupo sa Lollapalooza sa Chicago. Ito pa nga, inanunsyo ng BTS na hindi po muna sila sasali sa 69th Annual Grammy Awards. Dahil daw yan sa bagong kategoryang Asian Pop Award na idinagdag ng Grammys. Sa Instagram stories ng 7-member supergroup, umaasa raw sila na ang musika ay mapakikinggan at mamahalin nang walang dibisyon sa rehiyon o wika. Ayon naman sa pahayag ng CEO ng Grammys, ang Asian Pop category raw ay nilikha para ipagdiwang ang lalim at diversity ng pop artistry mula sa Asia. Paglilinaw nito, maaari pa ring makatanggap ng parangal sa general field categories ang musika na isinumite batay po sa genre. Susunod, nawawalang 2 years old na lalaki natagpuang naagnas na sa masukal na lugar. PWD na nangharas umano ng batang babae, pinagpapalo ng kahoy, tinadyakan at binugbog ng 2 lalaki.
At Vice President Sara Duterte, dinaan na lang sa biro ang mga kritiko sa kanyang komento ukol sa Pax Silica. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bangkay na ng matagpuan ang 2 taong gulang na bata na 1 linggo nang nawawala sa Butuan City. Naagnas na ang labi ng paslit ng madiskubre sa taniman ng saging, 2 kilometro ang layo sa kanilang bahay. Nakakilala lang siya ng kanyang ina batay sa kanyang suot. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang sinapit ng paslit. Idinaan na lang sa biro ni Vice President Sara Duterte ang nag-viral niyang video na hindi pagbibigay ng komento tungkol sa Pax Silica. And Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa Pax Silica. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. That is their problem. That is not your problem. Tama! Dapat sila ang ma-stress sa'yo. Bakit ikaw ang na-stress sa kanila? Ikaw ang nakaka-stress. Yung init na yan. No comment kasi si VP Sara kaugnay sa issue nang tanungin siya ng vlogger tungkol dyan. Makikita pa sa interview na tila nagtataka ang bise sa kontrobersyal na AI hub na naging ugat ng diskusyon online. Dahil dyan, hindi raw nakatulog ang vlogger na nag-interview sa kanya. Nang hingan naman ng reaksyon ng palasyo, matipid ang naging sagot ni Palace Press Officer Claire Castro. I have no comment. Nakita naman natin sa video. So, ano pa ba ang kailangang i-explain? So, hayaan na lang po natin. Susunod, sa ating kayalaman, alam nyo ba na merong rocket na ipinangalan kay Pangulong Bongbong Marcos? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, rocket launch ang target ng Pilipinas sa 2027. Nabanggit pa po yan sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam nyo ba, hindi naman bago ang rocket story ng Pilipinas. Noong dekada 70, may proyekto po ang ating bansa na tinawag na Project Santa Barbara. Layunin po nito na bumuo ng sariling missile at rocket technology para sa ating bansa. At sa Caballo Island, malapit sa Corregidor, isinagawa ang mga rocket launch. At isa nga po sa mga rocket na nabuo sa proyektong ito ay tinawag na Bongbong Rocket.
Abay, bakit bongbong? Dahil pinangalan po ito sa palayaw ng anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Opo mga kapatid, ang bongbong na Pangulo po natin ngayon. Hindi lang yan, noong 1997, na ilunsad ang kauna-unahang satellite ng Pilipinas, ang Agila II. At sinundan pa po ito ng Diwata 1, Diwata 2 at Maya 1. Noong 2019 naman, itinatag ang Philippine Space Agency o PhilSA. Ito po ang ahensyang nangunguna sa mga programa ng Pilipinas tungkol sa space, science at technology. At eto na nga, sa 2027, target ng Pilipinas ang kauna-unahang liquid-fueled sounding rocket launch. Pero hindi po ito magdadala ng astronaut. Gagamitin ito para mag-aral ng atmosphere at itest ang kakayahan natin sa rocket engineering. Kaya mga kapatid, mula sa bongbong rocket noong dekada 70 hanggang sa rocket launch na target natin sa susunod na taon, isang bagay ang malinaw. Hindi lang rocket ang umaangat, kundi pati ang kakayahan ng mga Pilipino. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Susunod, lasing na lalaki, naglakad sa gubat at nilamon ng sawa. At ang palang Marvin at Julina muling magpapakilig sa inaabangang bagong kapatid serye na Mommy Guard. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video ang pananakit sa isang lalaking PWD sa Quezon City. Ayon sa nambugbog, binastos daw ng lalaki ang kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebue. Sa cellphone video na ito, nakuha sa Cubao, Quezon City kaninang umaga, kitang kinukumpronta ng dalawang lalaki ang isa pang lalaki. Ilang saglit pa, pinagpapalo ng nakalong sleeve ng stick ang kinukumprontang lalaki. Ang isa pang nakasandong lalaki, tinadyakan naman ito sa ulo. Ilang oras matapos niyan, nakapanayam namin sa presinto ang lalaking may hawak na pamalo. Paliwanag niya, nagawa niya ang pananakit dahil binastos ng lalaki ang 9 taong gulang ng anak na babae. Nilapitan niya po yung anak ko. Then ngayon, paglapit niya po, bigla niya daw pong inakbayan at pinaghahalikan. Tapos nung nakaano po yung anak, nakapiglas po yung anak ko, hinatak niya po. Umiwas po yung anak ko, tapos sinundan niya pa po. Agad daw na nakapagsumbong ang anak niya kaya hinanap at hinabol niya ang lalaki kasama ang isa pang kaibigan. Na-corner nila ito sa New York Street at doon na nangyari ang tagpong nakunan sa video. Humingi naman ng pasensya ang mga nanakit. Handa raw silang harapin kung may isasampang reklamo sa kanila. Hindi na humarap sa kamera ang kaanak ng lalaking binugbog. Pero ayon sa kanila, Persons with Disability o PWD ito at kakalabas lang ng National Center for Mental Health. Nakatakas daw ito sa pudar nila at 2 buwan nang nawawala. Kinuha din namin ang panig ng lalaking binugbog. Inamin niya ang panghaharas sa bata. Inis ko po, ganun. Mahal ko po sabi ko. Pinagsisiyan mo ba yung ginagawa mo? Yung ginawa mo? Ha? Desidido raw ang pamilya ng bata na magsampa ng reklamong child abuse laban sa lalaki ng bastos umano. Ayon pa sa mga pulis, may ikinaharap na rin itong kaso noon. Mayroon siyang previous cases ng theft, pagnanakaw at saka ganun din, violation ng RA 7610. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Posibleng madamay ang tirahan ng mga katutubong Aita sa planong itayo na Pax Silica. Tingin ng ilang grupo, tila mas pabor sa Amerika ang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Exclusive! Simpleng namumuhay ang mga katutubong Aita sa Sitio Manabayukan, Barangay Odonel, sa bayan ng Kapa sa Tarlac. Sa drone video ng News 5, kitang nasa bahagi ng bundok ang kanilang komunidad. Ang kabuhayan nila,
pagtatanim at pangangahoy. Pero wala silang kamalay-malay na kabilang pala sila sa maaaring mapaalis oras na matuloy ang itatayong Paksilika. Aabot sa nasa 200 pamilya ang naninirahan dito sa Sitio Manabayukan. Sabi nila, mula pagkabata, dito na raw sila namulat, kaya oras na matuloy ang proyektong Paksilika, kakaba-kaba ang mga katutubo kung saan na sila mapupunta. Base sa dokumentong nakuha ng News 5, isang sitio sa 11 lugar na madadamay sa gagawing high-tech industrial complex. Naiyak ako, sir, kasi mahal ko po kasi yung bundok dito sa amin kasi lupa ng nuno po pa namin. Kung sino man pong maawa dito sa amin, wag po kaming palisin dito, sir. Wag po kaming idamay. Wala pa naman doon nagpupunta ng mga tauhan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa lugar. Ang BCDA ang nangangasiwa sa New Clark City na pagtatayuan ng Paksilika. Kahit na po babayaran nila, sir, ayaw po namin nakuha na kung pera lang sa amin, ayaw namin po yung kasi dito po kami nabubuhay. Tulad sa mga tanim na po namin ngayon. Ito rin ang pakiusap ng iba pang mga residenteng nakakatanggap na ng sulat mula sa BCDA na maapektuhan ng kanilang tirahan ng gagawing Paksilika. Nauna namang sinabi ng Pangulo ng BCDA na walang idadamay ng mga ancestral domain. Bukod naman sa mga nauna naming nakitang ginagawang kalsada, kapansin-pansin din ang libo-libong naglalakihang solar panel na itinatayo roon. Tingin ng mga residente, may kinalaman yan sa Paksilika. Sa ngayon, inaayos pa ang framework agreement na target pirmahan sa huling bahagi ng taon. Oras na maisapinal, sisimulan ang konstruksyon ng hub sa 2028. Pero dahil sa mga nakikitang development sa paligid, tingin ng lokal na pamahalaan, tila done deal na ang proyekto. Kaya sana raw makipag-ugnayan sa kanilang BCDA. Naintindihan naman natin yun, no? Para yung at least ma-advance yung technology ng Philippines insofar as the AI technology is concerned. Yun nga lang, yung katulad ng pakiusap namin, sana makita rin naman yung ibang repercussions nito insofar as our community is concerned. Nauna nang ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos na makakalikha ng maraming trabaho ang Paksilika. Pero hindi kumbinsido ang Science Advocacy Group na agham. This is actually development that is not for us. This is development that is for the US, wanted by the US, and we're being dragged to it. Ayon naman sa Malacanang, pwede pa rin naman daw baguhin ang mga probisyon sa agreement ng Paksilika. Actually, kaya nga po ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa Paksilika dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Handa naman daw ang Department of Justice na tignan ang mga issue sa legalidad ng Paksilika. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Ito na nga, nagbabalik ang 90s love team na Marjo para sa kapatid series na Mommy Guard. Nasa Frontline ang balitang yan, si MJ Marfori. Nostalgia is so back dahil after 12 years, back to their serye days na ang Filipino pop culture icons na sina Jolina Magdangal at Marvin Agustin. Mapapanood ang Marjo sa pinakabagong show sa tanghalian, ang Mommy Guard na siyang role ni Jolina. Habang gaganap naman si Marvin na owner ng school kung saan magtatrabaho si Mommy Guard. Nung nalaman ko na siya yung mga kasama ko, at saka si Papa Dom, talaga sabi ko, ay, ang saya nito. Bagong-bago, mai-in-love kay Jolina. Cute yung show. Masaya siya gawin, masaya yung characters. Kaya, I guess, parang comfort zone namin to ni Jolina. Kasi yung huli naming teleserye, mabigat eh. Sobrang natouch ang dalawa sa pagbaha ng mga positibong komento sa kanilang balik-tambalan. Nakilala pa sila ng younger generation. Minsan nga nagtataka ako pag may mga magpapapicture na bata. Parang, talaga bang naabutan mo ba talaga ako? Sabi niya, yung lola ko po. Sabi po ng lola ko, sikat kayo dati. Nagsabi talaga na. Bukod sa nostalgia, mahalaga raw na bigyang spotlight ang unsung heroes ng bansa, ang mga security guard.
Isa yun sa kaya rin ako napa-yes dito sa project na to dahil it's time na mapansin natin ang ating mga guard, kahit babae man o lalaki, kasi may pinagdadaanan din sila, tao rin sila. Abangan ang Mommy Guard this per months sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at K-Alaman ngayong Huwebes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RP-TV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.